Noong hindi pa uso ang mga online booking, ride-hailing apps at mga modernong integrated terminal, may mga pangalan ng bus na halos bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang ilan sa mga ito ay nagsilbi sa loob ng maraming dekada, nag-ugnay sa malalayong probinsya at naging saksi sa pagbabago ng transportasyon sa Pilipinas. Ngunit kawaw-amazing dahil sa pagkalugi, aksidente, welga, pagkakansela ng prangkisa, pagbebentan sa ibang operator at pagbabago ng polisiya ng pamahalaan, unti-untik nawala ang kanilang mga pangalan sa kalsada. Sa video na ito, aalamin natin ang mga 10 sikat na kumpanya at serbisyo ng bus na hindi na natin nakikita sa dati nilang anyo. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Number 10, De Dios Transportation Company. Sa ika-10 pwesto, kawaw-amazing, isa sa mga lumang bus operator na dating nagsisilbi sa Maynila at sa mga pamayanang nasa hilagang bahagi ng Metro Manila. Batay sa isang record ng Korte Suprema noong 1970, may pahintulot ang kumpanya na magpatakbo ng mga rutang Obando, Bulacan, Port Area, Manila, Tangos, Navotas, Port Area, at Dampalit, Malabon, Port Area na dumaraan sa Divisoria. Pinayagan din itong magpatuloy mula Divisoria patungong Aduana Street sa Port Area. Ipinapakita nito na mahalaga ang De Dios sa pagdadala ng mga pasahero at produkto mula Malabon, Navotas at Bulacan patungo sa sentro ng kalakalan at pantalan ng Maynila. Madalas ding maiugnay sa mga lumang alaala ng commuters ang De Dios sa balut at iba pang bahagi ng Tondo. Ngunit walang sapat na opisyal na dokumentong nagpapatunay na ang balut-luneta ang pangunahing ruta nito. Hindi rin malinaw sa mga pampublikong record ang eksaktong taon at dahilan ng tuluyang paghinto ng kumpanya. Ang tiyak ay unti-unting nawala ang pangalan at mga bus nito, kasabay ng pagbabago ng ruta, pagdami ng mga bagong operator at reorganisasyon ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Kaya sa halip na mag-imbento ng eksaktong petsa ng pagsasara, mas tamang sabihing isa itong makasaysayang operator na tahimik na naglaho sa mga lansangan. Number 9, Dimple Star Transport. Ang Dimple Star ay isang provincial bus operator na naging pamilya sa mga pasaherong bumabiyahe sa mga rutang may koneksyon sa Mindoro. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nasangkot ang ilan sa mga bus nito sa malulubhang aksidente. Pinakamabigat dito ang pagbagsak ng isang bus sa bangin sa Sablayan, Occidental Mindoro noong March 2018. 19 na tao ang nasawi sa trahedya. Kaya pansamantalang sinuspende ang operasyon ng buong fleet nito na may humigit kumulang 118 bus unit habang isinasagawa ang investigasyon. Noong December 2018, tuluyan ang kinansela ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang prangkisa ng buong fleet ng Dimple Star. Ayon sa ahensya, hindi lamang iisang aksidente ang naging basihan kundi ang paulit-ulit na pagkakasangkot ng kumpanya sa mga insidenteng naglagay sa panganib sa mga pasahero. Lumabas din sa investigasyon na ang bus na bumagsak sa Mindoro ay dati umanong nabili mula sa isang junk shop at muling binuo. Dahil sa permanenteng pagkansela ng prangkisa, hindi lamang ruta o pangalan ang nawala. Mismong karapatan ng kumpanya na magpatakbo ng mga bus ang binawi ng pamahalaan. Number 8, Holiday Bus. Ang holiday bus na pinatatakbo noon ng Davao Holiday Transport Services Incorporated. Pamilyar ang pangalan nito sa mga bumabiyahe sa pagitan ng Davao City at General Santos City, pati sa rutang General Santos, Coronadal City, na mas kilala rin ng marami bilang Marbel. Mahalaga ang rutang ito dahil nagsisilbi itong pangunahing land connection sa pagitan ng Davao Region at Soxargen. Partikular para sa mga manggagawa, estudyante, negosyante at pamilyang regular na bumabiyahe sa mga lungsod na ito. Hindi naman bigla ang nalugi at tuluyang iniwan ang lahat ng ruta ng holiday bus. Noong October 2015, binili ito ng Mindanao Star Bus Transport.
isang kumpanya sa ilalim ng Janssen Group of Bus Companies. Dahil sa acquisition, nakapasok at nakapagpalawak ang Mindanao Stars sa Davao, General Santos at General Santos Coronadal Corridors. Nawala ang holiday bus bilang hiwalay na tatak, ngunit nagpatuloy ang mga pangunahing serbisyong dati nitong pinatatakbo sa ilalim ng bagong pangalan at management. Sa madaling salita, nawala ang bus brand ngunit hindi tuluyang nawala ang mga rutang iniwan nito. Number 7. Wina Express. Isa sa mga pinakakilalang lumang pangalan ng bus sa Mindanao. Matagal itong nakilala sa rutang Davao City, Cotabato City. Isang mahalagang biyahe na dumaraan sa mga lungsod at bayan ng Davao del Sur, North Cotabato at Maguindanao. Mayroon din itong kaugnay na kumpanyang tinatawag na People's Transport Corporation. Para sa maraming taga Mindanao, ang Wina Express ay naging simbolo ng paglalakbay sa pagitan ng Davao at Cotabato bago pa naging laganap ang mga modernong air-conditioned provincial bus sa rehiyon. Noong January 2015, binili ng Bachelor Express ang Wina Express at ang kapatid nitong People's Transport Corporation. Mula rito ay binuo ang Mindanao Star Bus Transport Incorporated na nagbigay sa Janssen Group ng pagkakataon na makapasok sa Davao-Cotabato route. Kaya hindi simpleng nagsara ang Wina dahil wala ng pasahero. Mas tamang sabihin na na-acquire, isinama sa mas malaking transport group at tuluyang pinalitan ang pangalan. Aktibo pa rin ngayong 2026 ang Mindanao Stars sa Central Mindanao at Sorsogon. Ngunit ang dating pangalan, disenyo at pagkakakilanlan ng Wina Express ay bahagi na lamang ng kasaysayan. Number 6. Philippine Corinthian Liner. Sa ika-6 na pwesto kawaw-amazing, ang Philippine Corinthian Liner Corporation. Isang malaking city bus operator na ang may-ari ay kinabibilangan ng yumaong singer at businesswoman na si Claire de la Fuente. Kilala ang kumpanya sa Metro Manila at nagkaroon ito ng mahigit 100 bus na nagsilbi sa libo-libong commuters. Noong kasagsagan ng operasyon nito, kabilang ito sa mga bus operator na makikita sa malalaking lansangan tulad ng EDSA at Commonwealth Avenue. Bukod sa pagiging sikat na mga awit, naging aktibo rin si Claire de la Fuente sa mga samahan ng bus operators at sa mga usaping may kaugnayan sa regulasyon ng pampublikong transportasyon. Ngunit noong November 2011, permanenteng kinansel ng LTFRB ang prangkisa ng 129 bus units ng Philippine Corinthian Liner. Kaugnay ito ng umano'y pakikilahok ng kumpanya sa isang biglaang transport strike noong nakaraang taon na nag-iwan sa maraming pasahero na walang masakyan. Iniutos din sa mga law enforcement unit na hulihin at i-impound ang alinmang bus ng kumpanya na makikitang patuloy na bumabiyahe. Hindi tulad ng ibang bus company na nagpalit lamang ng pangalan. Ang pagkawala ng Philippine Corinthian ay bunga ng isang direktang regulatory action na nag-alis sa karapatan nito na mag-operate. Number 5. Times Corporation. Kawaw-amazing! Times Transport Company Incorporated na tinatawag din ng maraming pasahero na Times Transit. Isa ito sa mga tanyag na bus operator na nagsilbi sa Ilocos Region at sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Noon pang 1959, may mga legal na record nang nagpapakita na otorisado itong magpatakbo ng mga rutang Vigan Bolinao, Vigan Dagupan City at Vigan Baguio City. Kalaunan ay naging mahalaga rin ang serbisyo nito sa pag-uugnay ng Ilocos Region at Metro Manila, dahilan upang maging pamilyar ang pangalan nito sa mga biyahero mula sa La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Hindi lamang simpleng kakulangan sa pasahero ang dahilan ng pagkawala ng Times. Ayon sa mga record ng Korte Suprema, nagkaroon ito ng malubhang alitan sa paggawa, pagtatanggal ng mga empleyado at welga noong 1997. Sa parehong panahon ay nagsara ang kumpanya at naibenta sa Mencorp Transportation Systems ang ilang bus at certificates of public convenience nito. Ang mga pangyayari ay humantong sa mahabang kasong paggawa tungkol sa illegal dismissal, unfair labor practice, at kung lehitimo ba ang pagbebenta ng mga ari-arian. Kaya ang pagbagsak ng Times ay bunga ng kombinasyon ng labor conflict, pagsasara ng negosyo, at paglilipat ng mga bus at prangkisa sa ibang operator.
Number 4, ang orihinal na Love Bus. Sa ika-4 na pwesto ay ang orihinal na Love Bus. Mahalagang linawin na hindi ito isang hiwalay na pribadong bus company, kundi isang premium bus service na pinatakbo ng Metropolitan Manila Transit Corporation o MMTC. Inilunsad ito noong kalagitnaan ng dekada 1970 bilang mas moderno at komportableng alternatibo sa ordinaryong bus. May air conditioning, itinakdang schedule, mas organisadong sistema ng pagsakay at flat rate fare ang serbisyo. Isa sa mga unang ruta nito ang Escolta Makati at madaling nakilala ang mga bus dahil sa makukulay na disenyo at simbolong pulang puso. Ang pangalang Love Bus ay hango rin umano sa popular na pelikulang The Love Bug. Mula 1976 hanggang unang bahagi ng dekada 1980, naging simbolo ng modernong commuting ang Love Bus. Sa kasagsagan ng MMTC, umabot sa mahigit 700 ang kabuuang bus fleet nito at halos 300 rito ang Love Bus units. Ngunit ang mabilis na pagpapalawak, paggamit ng iba't ibang imported bus model, mataas na gastos sa maintenance at pagbabago ng transport policies ay nagpahina sa serbisyo. Nawala ang orihinal na Love Bus kasabay ng pagbagsak ng MMTC, bagaman ibinalik ng pamahalaan ang pangalang Love Bus noong 2025 at 2026 para sa electric minibus at libreng sakay program. Bagong programa ito at hindi muling pagkabuhay ng dating MMTC company. Number 3, Metropolitan Manila Transit Corporation. Ang MMTC ay government-owned bus corporation na nilikha upang magpatakbo at tumulong sa pagsasaayos ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Nagsimula ito bilang Manila Transport Corporation sa ilalim ng Presidential Decree No. 492 noong 1974 at pinalawak at pinangalan ng Metropolitan Manila Transit Corporation sa ilalim ng Presidential Decree No. 860 noong 1975. Bukod sa Love Bus, nagpatakbo rin ang MMTC ng regular city buses, mga espesyal na serbisyo at maging mga double-decker bus na naging kakaibang tanawin noon sa Metro Manila. Sa paglipas ng panahon, naharap ang MMTC sa mataas na operating expenses, problema sa fare structure, lumalaking utang, kompetisyon at mahirap na maintenance ng napakaraming uri ng bus. Noong July 1994, bumuo ang pamahalaan ng study group upang ihanda ang Strategic Action Plan para sa matagal ng planong privatization ng MMTC. Naging private nga ito noong 1995 at ayon sa isang JICA Transport Study, itinakda nitong tuluyang ihinto ang operasyon pagsapit ng January 31, 1997. Ang dating malaking government bus corporation ay napalitan ng mga cooperative at private operator, kaya nawala rin ang iisang malaking pampublikong bus system na kinakatawan ng MMTC. Number 2, Pantranco North Express. Sa ikalawang pwesto, ka-wow-mazing ang Pantranco North Express. Isa sa pinakamalaki at pinakataniyag na provincial bus company sa Pilipinas noong 1970 at 1980. Malawak ang sakop nito sa Northern Luzon, kabilang ang mga rutang nagmumula sa Metro Manila patungong Pangasinan, Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Dahil sa laki ng operasyon at dami ng bus, naging pangunahing transportasyon ito ng maraming pamilyang umuuwi sa probinsya, mga estudyante, negosyante at manggagawa. May mga record na nagsasabi na daan-daang bus at mahigit 100 provincial route ang dating nakapaloob sa network nito. Ngunit bumagsak ang kumpanya dahil sa matagal na problemang pinansyal, utang, pagbabago ng pamamahala at humihinang operasyon. Pagsapit ng March 1993, iniulat na nag-expire ang 489 prangkisa nito matapos tumigil ang kumpanya. Makalipas ang maraming taon, nagkaroon pa ng kontrobersya ng tangkaing buhayin o ilipat sa ibang operator ang mga tinatawag na dead franchises ng Pantranco. Mahalagang linawin na ang Pantranco North Express ay iba sa Pantranco South Express. Ang Pantranco South ay hindi basta nagsara noong dekada 1990 dahil yon ang kumpanyang naging Philtranco noong 1984. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing. Number 1, Philtranco. O ang kumpletong pangalan ay Philtranco Service Enterprises Incorporated, ang pinakamatandang bus operator sa Pilipinas.
Nagsimula ang kasaysayan nito noong 1914 bilang A.L. Amen Transportation Company o ALATCO na nagpatakbo ng mga unang serbisyo sa Bicol. Kalaunan ay naging Pantrangco South Express bago ginamit ang pangalang Philtranco noong 1984. Nakilala ito sa mahabang inter-island journey na nagdurugtong sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng Maharlika Highway at roll-on, roll-off ferry system. Nagkaroon ito ng mga rutang patungong Bicol, Samar, Leyte, Surigao, Cagayan de Oro at Davao. Kaya para sa maraming Pilipino, ang Philtranco ay hindi lamang bus company kundi simbolo ng paglalakbay sa buong kapuluan. Noong February 2026, kumalat ang memorandum ng kumpanya na nagsasabi na ihihinto nito ang business operations mula March 30, 2026 dahil sa malulubhang pagkalugi at kawalan ng kakayahang ipagpatuloy ang operasyon. Gayunpaman, nilinaw ng management na hindi ito permanenteng pagsasara, kundi isang temporary suspension of operations na maaaring magbigay daan sa pagbabalik kapag bumuti ang kalagayan ng negosyo. Hanggang July 29, 2026, wala pang malinaw na mapagkakatiwala ang opisyal na anunsyo ng ganap na pagbabalik ng regular nitong operasyon. Kaya ang tamang paglalarawan na wala muna ang Philtranco sa regular na biyahe, ngunit hindi pa opisyal na patay o tuluyang binuwag ang kumpanya. Mula sa The Diyos at Times Transit hanggang Phantranco, MMTC at Philtranco, ipinapakita ng mga kumpanyang ito na kahit gaano kalaki at kasikatang isang bus line, maaari pa rin itong mawala dahil sa pagkalugi, pagbabago ng pamahalaan, problema sa pamamahala, aksidente o paglipat sa mas malaking kumpanya. Ngunit kahit wala na ang kanilang mga pangalan sa kalsada, nananatili ang kanilang malaking kontribusyon sa kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas. Sa lahat ng bus company na ito, alin ang minsan ninyong nasakyan o pinaka-naaalala? I-comment ang sagot sa comment section sa ibaba ng video na ito. At syempre, kung gusto mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.